Sa taong 2014, may isang billboard ads sa China tungkol sa isang babae na nakaputi na gown, ang suot, nakasakay sa kabayo. At ang nakalagay sa billboard na yon ay ganito: I have a house, car, and savings. Looking for Mr. Right and a happy 2014. Marahil ganito ang kinahantungan ng mga gustong maghanap ng mapapangasawa. Gumagamit ng mga billboards, siguro hindi nakontento sa mga dating apps, social media, at maging ang website. At ang ilan, may laman ito patungkol sa gusto nilang kaugalian na hinahanap o mga katangian tulad ng mapagmahal sa magulang, nag-aaruga ng kanyang mga biyanan, at iba pang uri ng katangian na marahil ang gusto nilang makuha sa kanilang hinahanap na mapapangasawa. Marahil ito ay para sa mga desperado, kaya billboards na ang ginagamit. Siguro nagmamadali na, nasa huling yugto at bahagi ng kanilang taon, kaya gano'n na lamang ang kanilang pagkadesperado. Pero alam nyo ba na noong panahon, unang panahon, mahalaga ito dahil kung wala kang asawa, wala kang proteksyon at suporta para sa iyong hinaharap. Ito ang tagpo na ating tinutunghayan sa patuloy nating pag-aaral sa kwento ng pag-ibig patungkol kay Ruth at kay Boaz. Ito ay tinaguriang isa sa napakagandang kwento ng Biblia. Maraming mga komentarista at mga scholars na nagsasabi na isa ito sa pinakamagandang or one of the best literary literature available sa lumang tipan. Ito'y maganda hindi lamang dahil sa kwento ng dalawang nag-iibigan na ito, kundi ito'y maganda dahil higit sa lahat, ito'y kwento ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayan, sa kanyang layunin ng pagliligtas. Alam natin, marahil na dalawang aklat sa Biblia ay nakapangalan sa babae, Esther at Ruth. Ngunit ang aklat ni Ruth ay nag-iisang nakapangalan, hindi sa isang Hudyo, kundi nakapangalan sa isang Hintil. At ang aklat na ito ay 2 beses lamang na ibanggit ang pagkilos ng Diyos sa chapter 1 na binanggit natin, pinag-aralan natin sa nakalipas, at ang pangalawa ay sa pag-aaral natin next week patungkol sa ating huling mensahe. Subalit sa kabuuan ng aklat na ito, tila hindi kumikilos ang Diyos. Tahimik ang kanyang paggalaw sa gitna ng mga pangyayari sa kanyang bayan sa panahong ito ng lumang tipan. At inumpisa natin ang pag-aaral dahil ito ay kwento ng pamilya ni Elimelech sa panahon ng mga hukom. Dahil sa tagutom sa panahon na yon, nag-ibang bayan ito, pumunta sa Moab. Labas sa lupang pangako ng Diyos, at nakita natin ang trahedyang sinapit ng pamilya na ito. Si Elimelech, kasama ng kanyang 2 anak na lalaki, ay namatay. Kaya't pagkabyuda ng kanyang asawang si Naomi, kasama rin ng kanyang 2 manugang. Ngunit ayon sa kwento, sa pagdalaw ng biyaya ng Diyos sa Huda, ang ibig sabihin nito ay binigyan sila ng pagkain dahil sa panahon ng tagutom, ito ay buhat ng kaparusahan ng Diyos sa kanyang bayan na tumalikod sa kanya. Si Naomi ay bumalik sa lupang pangako, dala ang kabigatan ng pagkawala ng mga mahal niya sa buhay. Ngunit, kasama niya si Ruth na nagpasyang samahan siya, iniwan ang kanyang bayan, ang kanyang pamilya, at maging ang kanyang Diyos. At sinabi natin na ito'y pagkilos ng Diyos, ng biyaya, dahil niyakap niya ang Diyos ng Israel at tinalikuran niya ang kanyang Diyos-Diyosan sa Moab. At mula sa hudyat
ng tag-ani ng sibada na nakita natin sa huling bahagi ng unang kabanata, nagkaroon ng pag-asa dahil sa kabutihan ng kamag-anak na si Boaz, isang lalaking mayaman mula sa angkan ni Elimelech, kung saan namulot si Ruth o nagkataong namulot si Ruth ng uhay sa bukid nito, nagkaroon sila ng pagtutustos sa gitna ng kanilang kahirapan. At ito'y pagkilos at pagsasaayos ng Diyos. At dahil sa batas ng Diyos ng Israel, patungkol sa kinsman redeemer, nagkaroon ng pag-asa na magkaroon ng permanenteng magkukupkup, proteksyon at tagapangalaga si Ruth. Ito ang tagpo na ating tutunghayan sa chapter 3 na tinaguri ang climax. Ito yung tugatog ng kwentong ito. At marahil mapupulutan natin ng mga ilang aral upang maintindihan natin kung paano kumikilos ang Diyos ayon sa kanyang probidensya para sa ikatututo ng kanyang bayan noon at maging sa atin sa panahong ito. Tunghayan natin ang Ruth chapter 3. Babasahin lang natin ang unang 10 mga talata. Ruth chapter 3, talata 1 hanggang 10. Ganito ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Naomi na kanyang biyanan, "Anak ko, hindi ba kita ihahanap ng tahanan para sa ikabubuti mo? Ngayon, hindi ba si Boaz ay ating kamag-anak na ang kanyang mga katulong ay siya mong nakasama? Narito, siya'y gigiik ng sibadang ngayong gabi ng giikan. Kaya't maligo ka at magpabango, magbihis ka at bumaba sa giikan. Ngunit huwag mong ipaalam sa lalaki na naroon ka hanggang siya'y makakain at makainom. At mangyayari kapag humiga na siya, iyong tandaan ang dakong kanyang hihigaan. Pagkatapos, pumaroon ka at iyong alisin ang takip ng kanyang mga paa at mahiga ka. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang iyong gagawin." Sinabi niya sa kanya, "Lahat ng iyong sinasabi sa akin ay aking gagawin." Siya'y bumaba sa giikan at ginawa niya ang ayon sa lahat ng iniutos sa kanya ng kanyang biyanan. Nang si Boaz ay nakakain at nakainom at ang kanyang puso'y masaya na, siya'y pumunta upang humiga sa dulo ng bunto ng trigo. Pagkatapos, si Ruth ay dahan-dahang dumating, inalisan ng takip ang kanyang mga paa at siya'y nahiga. At nangyari sa hating gabi na ang lalaki ay nagulat at bumaling. Nakita niya na may isang babaeng nakahiga sa kanyang paanan. Sinabi niya, "Sino ka?" At siya'y sumagot, "Ako si Ruth na iyong lingkod. Iladlad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak." Kanyang sinabi, "Pagpalain ka nawa ng Panginoon, anak ko. Ginawa mong higit ang huling kagandahang loob na ito kaysa sa una na hindi ka naghanap ng kabataang lalaki, maging dukha man o dukha o mayaman." Yan ang salita ng Panginoon. Ito ay tinaguriang turning point ng kwentong ito, salaysay na ito sa aklat ni Ruth. Magtatapos ang pagkabiyuda ni Ruth. Kapahingahan ni Ruth ang ninais ni Naomi. At dahil sa pag-asa na nakita mula sa posibleng maging tugon ng isang kamag-anak na si Boaz, ninais ni Naomi na gumawa ng isang plano o isang pakana upang hikayatin ang kamag-anak na kunin si Ruth na maging asawa nito sa paraan ng pagiging kinsman redeemer nito na kung alam natin ang batas na ito sa Israel, isang paraan upang ang isang nabiyuda ay magpapatuloy ang kanyang lahi sa pamamagitan ng magiging anak nito at magkakaroon siya ng pagtutusto sa kanyang pangangailangan, lalo't higit sa kanyang pagtanda. So ganito ang plano ni Ruth.
habang marahil binabasa natin, sari-sari ang pumapasok sa ating kaisipan. Talagang paano, malilikot ang ating kaisipan, hindi natin lubos maisip kung paano plinano ni Naomi ang ganitong mga bagay. Ngunit dahil walang direktang obligasyon at tungkulin, dahil malayong kamag-anak si Boaz, kailangang gumawa ng hakbang na mahikayat ito kay Ruth. Ang plano ay may paghanda at pag-aayos. Anong sinabi riyan? Maligo ka. Kailangan mo magpabango. O marahil, konting kolorete. Bigyan, kulayan mo ang bahay para maging kaaya-aya. Marahil yun ang sinasabi at larawan na binigay ni Naomi para kay Ruth. At magsuot ng kadamitang maayos. Marahil ito'y pwedeng pangkasal. Subalit ito'y gagawin sa takdang panahon na palihim. Pagkatapos ng kasiyahan, hihiga sa paanan ni Boaz sa gabi at hihintayin na sasabihin nito kay Ruth kung ano ang kanyang gagawin. Kung titingnan natin, kung iisipin natin ang mga plano na ito ni Ruth, tila mapanganib at malabo ang ibang mga detalye. Hindi malinaw, kaya't iba-iba, sari-sari ang mga kaisipan ng mga komentarista patungkol sa kwentong ito, hindi magkakasundo dahil tila malabo nga. Very general nga ang kanyang mga utos. Posibleng mahulog sa pagkabulilyaso at walang kasiguraduhan ang mangyayari kay Ruth. Ngunit, malayang sumunod si Ruth sa pakana ng biyanan. Humakbang ito ng may pananampalataya sa kabila ng mapanganib at delikado na pakana na ito, tila naging maayos ang mga kaganapan na humantong sa isang paghihintay dahil may isa pang mas malapit na kinsman. Si Ruth bukod kay Boaz. Ngayon, paano natin bibigyang paliwanag ang mga pangyayari sa kabila ng questionable at mapanganib na pakana para sa layunin ng Diyos? Ganito ang gusto kong mensaheng dalhin sa ating kalagitnaan upang halawin natin ang maaring mapulot nating mga katuruan patungkol sa pagkilos ng Diyos. Ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang probidensya laban sa mga pakana ng tao sa pamamagitan ng pagpapailalim ng pagkilos ng tao sa kanyang banal na plano. God works providentially over man's schemes by subordinating human action to His divine plan. Ang Diyos ay kumikilos ayon sa kanyang probidensya laban sa mga pakana ng tao sa pamamagitan ng pagpapailalim ng pagkilos ng tao sa kanyang banal na plano o layunin. Sa kabila ng mga pakana ng tao, sa katauhan ni Naomi, itinaguyod ng Diyos ang kanyang plano sa pamamagitan ng pagsasaayos ng mga pangyayaring at paggawa sa pamamagitan ng mga katangian ng kanyang mga tao upang maisakatuparan ang kanyang layunin sa mga kahangahangang paraan. Nakakamangha ang pagkilos ng Diyos sa gitna sa tagpong ating binasa. Dalawang uri ng panganib na kailangang maging mapagbantay tayo. Titingnan natin ang dalawang uri ng panganib na maaring mangyari kung hindi tayo maging maingat tulad ng makikita natin sa tagpong ito. Dalawang bagay. Panganib sa kapakinabangan dahil sa di inaasahang oportunidad. Danger of expediency due to unexpected opportunity. Panganib ng kapakinabangan dahil sa di inaasahang oportunidad. Pangalawa, panganib sa integridad dahil sa kompromiso na sitwasyon. Danger to integrity due to compromising situation. Tingnan natin ang una nating panganib na dapat tingnan. Panganib na kapakinabangan dahil sa di inaasahang oportunidad or the danger of expediency due to unexpected opportunity. Nais ni Naomi na bigyan ng mabuting kinabukasan si Ruth.
Marahil bunga ng pagkamulat nito sa kanyang sitwasyon dahil sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa kanya. Unti-unting namulat si Naomi sa mga pagkilos ng Diyos. Kaya ngayon, tila hindi na siya o tila nakita niya ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kabutihan kanyang tinanggap. Ang pag-asa dahil sa pagtatrabaho ni Ruth at kagandahang loob ni Boaz. Kaya mula sa batas ng Diyos, ang batas na tinatawag nating kinsman redeemer, nagbigay ng posibleng daan ng muling pag-asawa ni Ruth na sa gayon ay may magbibigay sa kanyang pangangailangan, pangangalaga at proteksyon. Ito ang pakinabang, ito yung kailangan. Dahil hindi maaaring alukin ng diretso si Boaz na maging kinsman redeemer, tandaan natin, ang pwedeng may obligasyon ay yung kapatid. Pag namatay ang kapatid, ang kasunod na kapatid ay aasawahin niya ang byuda upang bigyan ng anak ito ayon sa batas na ito. Subalit si Boaz ay mas malayong kamag-anak. Kaya walang diretsyong tungkulin o obligasyon ayon sa batas. Kaya nag-isip ng paraan upang maisigawa ang layunin. Sumunod si Ruth sa malabo na plano na magkakaroon ng paghahanda at sa angkop na panahon at ay gagawin ito. Masasabi nating delikado kay Ruth ang mga hakbanging ito at posibleng walang katiyakan ang maaring mangyari sa kanya sa planong ito. Ang tinuturo nito sa atin ay ang mga hindi inaasahang oportunidad ay nagiging panganib sa walang maturidad na gumagawa ng padalos-dalos na desisyon dahil lamang sa kapakinabangan. Unexpected opportunities become a danger to the immature who make rash decisions simply out of expediency. Ito ang posibleng kapahamakan na mangyari dahil sa padalos-dalos na desisyon. Totoo, si Boaz ay isang maaring gumanap ng kinsman redeemer tulad ng aking pinapaliwanag upang isalba ang naghihirap na kamag-anak, subalit malayo na kamag-anak sa isinaad ng batas. Kaya't walang direktang agarang obligasyon siya upang tumugon kay Ruth. Kung saan dati, dahil ito ay pakana ni Ruth or ni Naomi, kung saan dati ay nakatutok si Naomi sa kanyang sarili lamang, kanyang sitwasyon, kapakanan at kinabukasan, tila nabuksan ang kanyang kaisipan na tumingin sa ikabubuti ni Ruth. Ngunit tila mas magiging mapahamak ito dahil sa padalos-dalos na pagpaplano at walang kasiguraduhan sa kahihinatnan nito. Marahil dahil sa pinapakita ni Boaz kay Ruth at sa kanila, naging umasa siya sa optimismo lamang. Ang kabutihan na ito ay nagpalakas marahil ng kanyang kalooban na gawin ang mga ganitong pakana. Subalit ang plano ng Diyos ay hindi nakamit sa pamamagitan ng walang kibo na paghihintay, ngunit sa pamamagitan ng tapat na pagkilos sa loob ng mga pangyayaring ibinibigay o binigay niya. Marahil ito ang nagtulak kay Naomi. Hindi siya maaring tumigil sa kanyang sitwasyon. Hindi siya maaring tumahimik na lang. Dapat may gagawin siya. Kaya humakbang marahil ito sa ganitong plano upang maisagawa niya ang ikabubuti ni Ruth. Hindi lamang si Ruth, pati siya ay magkakaroon ng pakinabangan sa mga bagay na ito. Minsan, sa mga desperadong pagkakataon at panahon, ang mga anak ng Diyos ay nahuhulog sa mga mapanganib na pakana, bunga ng hindi inaasahang oportunidad na dumarating sa kanya o nito. Marahil inisip ito ay plano ng Diyos. Marahil ito yung hudyat na nakita ni Naomi. Ay kung merong ganitong batas,
pwede kong gamitin ang batas na ito at sunggaban ang pagkakataon. Kaya't gagawa ako ng isang pakana. Marahil sa hangarin na mapabuti ang kalagayan, tulad na ninais ni Naomi para kay Ruth, at maging sa kanya din. Ngunit para sa iba, di kaya upang matugunan ang pangarap na trabaho o ambisyon o di kaya isang gawaing malapit sa puso. Bakit ba natin sinusunggaban ang mga ganitong pagkakataon? Dahil ito yung pangarap natin na gawain. Ito yung magbabago ng ating sitwasyon sa buhay marahil. At yun lang ang ating tinitingnan at tinititigan. Kaya hahakbang tayo ng padalos-dalos dahil maganda ang nakikita nating motibo. Kaya ang tukso ay baluktutin ng kaunti ang batas. Baguhin ang ilang impormasyon para maging mabuti at kaaya-aya sa mata ng tao. Gumagawa ng shortcuts. Bigyang katuwiran dahil ito naman ay para sa higit na kabutihan, hindi lang naman para sa akin, kundi maging para sa aking pamilya, para sa aking mga mahal sa buhay, o makakatulong sa iglesia o sa kapatiran. Sa ganitong pangangatwiran, marami na ang napahamak, maraming nasaktan, reputasyon na sira, at para sa Kristiyano, pagkasira ng pangalan ng Diyos dahil sa nadungisan na patotoo ng kanyang anak. May mga ganito tayong narinig na ng mga kwento. Mga marahil kaibigan natin, kapitbahay natin, o marahil sa ating mga mahal sa buhay. Merong mga ilang mga mambabatas tayo na sila ay humahawak sa tinatawag na Kristiyanong pananampalataya. At dahil meron silang poder, meron silang kapangyarihan, at tila minsan ang iyong pananampalataya dahil sa iyong kapangyarihan at oportunidad ay sinusunggaban mo ang mga pakinabang para sa iyo at nakakaligtaan mo ang iyong tinatayo ang pananampalataya ayon sa iyong patotoo. At ito ay nakakalungkot na bagay dahil hindi lamang nasisira ang kanilang reputasyon o patotoo, maging ang pangalan ng Diyos na kanilang kinakaladkad, dinadala, ay nadadamay at nasisira. Kaya tayo rin ay dapat mag-ingat. Tayo rin ay dapat maging mapagbantay sa ganitong mga sitwasyon. Kaya ang hamon ko, mag-ingat na isalang-alang ang iyong mga oportunidad sa pamamagitan ng paghanap ng patnubay sa iyong desisyon mula sa salita ng Diyos. Carefully consider your opportunities by being guided by the wisdom of God's Word. Ayon sa Kawikaan 16, talata 18, ang pagmamataas ay nauuna sa kapahamakan at ang palalong diwa ay nauuna sa pagkabuhal. Ang labis na pagtitiwala o pagmamataas ay malamang na humahantong sa kabiguan o kapahamakan. Kung ito ay iyong pagbabasihan at iyong maging gabay, kaya ito'y paalala sa atin na mag-ingat. Ayon din sa Kawikaan 28, talata 26, Proverbs 28 and verse 26, siyang nagtitiwala sa kanyang puso ay hangal. Ngunit maliligtas ang lumalakad na may katalinuhan. Ang ibig sabihin, ang umaasa sa sariling damdamin at pagkatao o paghatol ay kahangalan dahil ang puso ng tao ay mapaninlang at hindi matatag. Huwag nating basta paniniwalaan ang ating pakiramdam o ang laman ng ating mga puso pag ito'y hindi nakaayon sa katotohanan mula sa salita ng Diyos, ay marahil mapanganib. Mapanganib ang iyong tatahakin, mapanganib ang iyong magiging desisyon dahil ito'y hindi ayon sa katotohanan ng salita. At pamilyar tayo sa Kawikaan 3, talata 5 hanggang 6. Sa Panginoon ay buong pusong
puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong landasin. A very familiar passage na marahil alam ng marami sa atin. Nangangahulugan ito ng pagkilala sa iyong sariling karunungan. Ang iyong karunungan at maging ang aking karunungan ay limitado. Hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng bagay. At na hindi mo dapat subukang alamin ang bawat sitwasyon ng iyong sitwasyon sa iyong sarili. Humingi ka ng payo mula sa karunungan ng salita ng Diyos at maging na mga matatanda sa buhay pananampalataya. Ito ay paalala sa atin. Hindi tayo iniwan ng Diyos na mag-isa upang bigyang saysay ang ating mga gustong gawin at hakbang at desisyon na gagawin. Binigyan tayo ng salita ng Diyos. Hindi tayo maaaring umasa sa ating mga nakalipas na tagumpay at karunungan at asahan natin ito na ito'y magiging basihan ng ating patuloy na pagdesisyon sa buhay. Meron tayong mga matatanda sa buhay pananampalataya na marahil kung kinakailangan mo ng karunungan, maaari mo silang lapitan. Idulog ang iyong mga pangailangan, humingi ng payo base sa salita ng Diyos upang ikaw ay magabayan, lalo na kung ikaw pa ay isang batang mananampalataya. Hindi natin lubos na tiyak ang dahilan ng padalos-dalos na desisyon ni Naomi. Marahil inisip niya ang kanyang kabutihan at marahil naisip niya ito lang ang tanging panahon o tiyempo na aking hinihintay. Kaya pag ipagpapaliban ko ang panahon, marahil wala na akong panahon sa hinaharap. Nais baguhin agad ang kanyang sitwasyon. Marahil ramdam niya ang kanyang kahirapan, ang pagod, ang panganib at pangamba na darating sa kanyang pagtanda at maging kay Ruth. Sa mabuting pagkilos ng Diyos, naganap ang kanyang kalooban, hindi dahil sa ginawa ni Naomi, kundi kumilos ang Diyos ayon sa kanyang probidensya sa kabila ng mga pakanang ito upang iganap niya ang kanyang layunin para sa kanyang bayan. Sabi ng Puritan na si Obadiah Zegwick, "No one is so fit to govern the world as He who made it." Sino ang maaring magpatakbo ng mundong ito? Maliban na lang sa Diyos na gumawa, lumikha ng mundong ito. His perfect wisdom, holiness, justice, power, love, and goodness will not fail it. Hindi mabibigo ang Diyos. Dahil siya ay soberano, siya ay makapangyarihan, siya ang marunong na Diyos na lumikha nito, kaya makakaasa tayo. Kung tayo lalapit sa kanyang mga salita, magkakaroon tayo ng gabay sa anumang desisyon o marahil sa mga mahihirap na pagdaraanan natin, makakatagpo tayo ng paliwanag o karunungan mula sa salita ng Diyos. Ngunit pangalawa, panganib sa integridad dahil sa makompromiso na sitwasyon. Danger to integrity due to compromising situation. Isinagawa ni Ruth ang naging plano ni Naomi ayon sa kanyang pagpapaliwanag. Marahil lubos ang tiwala ni Ruth sa kanyang biyenan, ginawa niya ayon sa eksaktong sinabi. Nang si Boaz ay nakakain at nakainom at sa kanyang puso'y masaya na, ito'y pumunta sa higaan sa dulo ng bunton ng trigo upang matulog. Sa mga panahong ito, kailangan nilang bantayan ang kanilang mga ani. Hindi naman nila kaagad mahahakot iyon sa bayan. Kaya ang ginagawa nila, may natutulog sa palibot
ng kanilang mga inani na marahil pwede nang hakutin sa kalaunan upang bantayan ito sa mga magnanakaw at maging sa mga hayop na posibleng kukunin, kakainin ang mga inani nila. Ngunit, nung hating gabi, or si Ruth, inalisan ang takip ng kanyang paa, si Boaz at siya'y nahiga. Nung hating gabi, nagising si Boaz, nagulat sa presensya ng babae. Kaya gano'n na lamang ang kanyang tanong, sino ka? Ako si Ruth, ang iyong lingkod. Iladlad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak. Marahil ang tanong natin, ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin sa mga ganitong salita ni Ruth? Sa diretsahang paliwanag, ang mga salitang ito ni Ruth ay pahiwatig o paanyaya para kay Boaz na pakasalan siya. Yun yung diretsahang ibig sabihin nito. Sa punto na ito, marami ang maaring mangyari sa pahiwatig ni Ruth. Subalit sa halip na pagsamantalahan o murahin o di kaya palayasin o akusahan na isang masamang babae, iba ang paliwanag o ang naging tugon ni Boaz. Pagpalain ka nawa ng Diyos. Yan ang sinabi ni Boaz kay Ruth. Sa gitna ng ganitong tila nabigla si Boaz sa pakanan na ito at merong babae. Makukompromiso siya sa ganitong sitwasyon. Ang panganib na idinudulot sa mga sitwasyong makompromiso ay matagumpay na nalalakbay ng mga kalalakihan at kababaihan na may integridad sa biyaya ng Diyos. The danger posed in compromising situations are successfully navigated by men and women of integrity by the grace of God. Ito ay sa biyaya at pagkilos ng Diyos sa kanila na sa kabila ng kanilang kompromisong sitwasyon, si Boaz at saka si Ruth ay napagtagumpayan nila ang ganitong hamon o panganib na kanilang hinaharap. Dahil ayon sa ilang mga pagsusuri, pag ikaw ay nasa threshing floor scene, ito ay isang hindi maayos o hindi kaaya-ayang sitwasyon na magkakaroon ng isang sexual provocation para sa isang lalaki at babae. Ngunit sa puntong ito, ang mga kilos ni Boaz at Ruth ay sinusubok laban sa mga prinsipyo ng Diyos. Kaya ang tanong, paano sila tutugon? Sila lang dalawa sa gitna, hating gabi. Lalaki at babae. Ano ang kanilang gagawin? Paano sila tutugon sa ganitong mapanghamon at mapanganib na sitwasyon? Bakit iyon ginawa ni Ruth? Marahil ang tanong natin. Marahil ang pagtugon ni Ruth ay bilang pagsunod sa utos ni Naomi na napaloob sa batas ng Diyos. Bagamat hindi malinaw at kumpleto ang plano ni Naomi, humakbang si Ruth ng may paglilinaw. Dahil sinabihan siya ni Boaz, hintayin mo anong sasabihin ni Boaz sa iyo o ni Naomi, hintayin mo kung anong sasabihin ni Boaz sa iyo. Ngunit si Ruth, inilinaw na ang kanyang pakay. Wala yun sa itinuro o sa script na dapat niyang banggitin o gawin ayon sa plano ni Naomi. Ang pagsabi niyang ilalad mo ang iyong balabal sa iyong lingkod sapagkat ikaw ay malapit na kamag-anak, nilinaw niya ang kanyang pakay at hangarin. Nais niya na pakasalan siya ni Boaz ayon sa nakasaad ng batas. Marahil, iniisip natin, grabe naman itong babaeng ito. Tandaan natin, ito ang kultura nila sa panahon na yon. Ito ay ayon sa kanilang batas. May batas na kung saan may gabay sila kung paano nila gagawin ang mga bagay na ito. At hindi na ito applicable sa ating mga kapanahunan. Mapangahas, delikado kung ikaw'y gagawa sa ating kapanahunan at
At sa kultura natin, marahil nakakatakot. At marahil kinamumuhian ang isang babaeng gagawa ng ganitong mga hakbang. Ngunit sa panig ni Boaz, ang integridad ni Boaz sa kanyang mga aksyon ay hindi isang pakana, kundi isang modelo ng pagsunod. Dahil siya'y kumilos bilang pagsunod sa batas ng Torah, patungkol sa pagliligtas ng mga mahihirap at pagtubos ng lupain. Ganito ang dalawang bahagi sa batas na ito upang tulungan mo ang naghihirap mong kamag-anak. Marahil ibinenta ang kanyang sarili sa kahirapan, kaya tutubusin mo siya upang maging sa pagkaalipin, upang mapalaya. At hindi lamang yun, aasawahin mo ang byuda upang magpatuloy ang kanyang angkan sa hinaharap na may mag-aalaga at patuloy ang pangalan ng namatay at maging ng naulila. Ginamit ng Diyos ang pagsunod ng kanyang mga tao, binago at hinubog ng kanyang biyaya upang kumilos bilang pagsunod sa kanyang salita, upang hadlangan ang mga mapalinlang na mga paraan ng makasalanang tao. Kinailangan ni Boaz na pigilin ang kanyang hangarin kay Ruth na pakasalan bilang pagsunod sa hinihingi ng batas, dahil sa mas may pangunahing karapatan ang mas malapit na kamag-anak nito na hindi binanggit sa kwento. Hindi kaagad nagawa ni Boaz. Bakit? Dahil ayon sa batas, kung merong mas malapit na kamag-anak, mas malapit na kamag-anak kaysa sa iyo, kailangan magpaubaya ka hanggat hindi o tumalikod siya sa kanyang tungkulin, saka ka lang magkakaroon ng pagkakataon na gawin ang iyong ninanais. Makikita natin yan sa susunod na ating pagtunghay sa ika-4 na kabanata. Si Boaz ay isang larawan o anino ng ginawa ni Kristo na nagbayad ng panlipunan at pinansyal na halaga ng pagtanggap sa hinamak na tagalabas upang makabilang sa kanyang pamilya. Ang tunay na Goel or Kinsman Redeemer ay ang ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoong Hesus na siya ang gumanap ng tunay na Kinsman Redeemer ng mga makasalanan upang iligtas sa miserableng katatayuan dahil sa pagkalugmok ng kasalanan at napipintong kaparusahan para sa Kanya. Ang pag-iibigan ni Ruth at Boaz ay nakabase sa parehong karakter. Takot at pag-ibig sa Diyos ang pundasyon ng kanilang pangmatagalang relasyon na hindi lamang nakabase sa pisikal na atraksyon, kaya't ang mga sitwasyong mapanganib na magkukompromiso ay maaring mapagtagumpayan o matagumpay na maitatawid ng mga lalaki at babae na may integridad sa biyaya ng Diyos. Integridad na nakabase sa karakter na hinubog sa isang anak ng Diyos dahil sa kanyang takot sa kanyang nag-iisang Diyos at banal na tagapagligtas. Patungkol pa rin sa mga kaganapan sa ating mga hinaharap bilang bansa, kamakailan lang, dahil sa alegasyon na may koneksyon sa mga kontraktor, ang isang assistant secretary ng DPWHA, wala pang 2 buwan, ay napilitang mag-resign. Ang dahilan ay ayon sa kanila, ang dahilan kaya ito'y nag-resign, kusang loob na umalis, nagbitiw sa pwesto, ang dahilan ay ayaw mabahiran ang reputasyon ng pagbabago, ng mga pagbabago na ginagawa sa ahensyang ito na punong-puno ng katiwalian. Paano kaya tayo bilang mga mananampalataya? Paano kaya tayo tumutugon sa ganitong mga hamon o sa ating dapat na maging patotoo?
lalo't higit para sa ating integridad. Ang hamon ko ay bumuo ng iyong integridad sa pamamagitan ng paghahanay ng iyong mga aksyon sa iyong mga paniniwala na matatag na nakasalig sa kasulatan. Build your integrity by aligning your actions with your beliefs grounded in scriptures. Paano binuo ni Ruth ang reputasyong ito sa Bethlehem na binanggit ni Boaz? Ganun na lamang ang pagtingin, mataas na pagtingin ni Boaz kay Ruth. Dahil sa kanyang pagtingin, dahil sa patotoo ng kanyang mga tauhan at maging ng mga tao sa Bethlehem. Na kung ating susuriin, kamakailan lamang ay hindi ito pinapansin. Hinamak at minaliit bilang isang dayuhan na nasa labas ng tipan ng Diyos. Hindi niya ito ginawa sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kanyang kakayanan. O marahil pagmamalaki niya. Hindi niya ginawa itong mga bagay na ito. Alam natin, may masamang nakalipas. Pag sinabi nating Moab, may masamang konotasyon ang mga bagay na ito. Wala siyang pwedeng ipagmalaki. Ang Moab ay mula sa incestuous relationship ni noong pagkamatay noon, anong anak niya ay napangasawa, nagkaroon ng ang bunga nito ay si Moab. At kung maalala natin sa ating pagtunghay sa mga aklat na mga bilang, doon din inakit ang mga Israelita ng mga Moabita upang magkasala. Hindi maganda ang reputasyon. Kaya wala siyang masasabing napakagandang reputasyon na kanyang pwedeng ipagyabang o ipakita sa mga tao. Sa halip, marapat na siya tingnan ng mababa dahil sa kanilang pagkakilala ayon sa kasaysayan ng Israel. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita ng kanyang sarili bilang isang matapat na lingkod ng Diyos. Tandaan natin, kung babasahin natin muli ang paano naglingkod o nagsilbi si Ruth, naglingkod sa kanyang biyanan na walang reklamo sa kainitan ng pag-aani upang matulungan siyang mabuhay na nasaksihan ni Boaz at ng iba pang mga tao sa komunidad sa harap niya. Bukod pa ito sa kanyang pag-iwan ng kanyang dating bayan at maging ng kanyang mga Diyos-Diyosan. Ngunit ang batayan ng pagpili ni Boaz ay hindi personal na kagustuhan. Marahil malaki ang agwat ng edad ni Boaz at ni Ruth. Marahil si Boaz ay nasa late 40s o early 50s. Si Ruth ay kung nasa early 20s or mid 20s sa panahong ito. So medyo malayo ang kanilang agwat. Ang batayan ng pagpili ni Boaz ay hindi personal na kagustuhan, ngunit ang nagbibigay ng kabutihan ay ang kanyang layunin ay upang magbigay ng kabutihan sa iba. Ito yung tinatawag na hesed. The love, the true love na pinagkakaloob o tinuturo o hangad ng Diyos para sa kanyang mga alagad, para sa iba at magbigay siya ng kalwalatian sa Diyos. Ganito ang kanyang sinabi kay Ruth. Ganito ang kanyang pagpili kay Ruth dahil ayon sa kanya, hindi pinili ni Ruth ang mas mga batang lalaki na marahil mas malalakas at marahil mas malayong mararating nila dahil mabibigyan siya ng kanyang pangangailangan sa kinalaunan. Ngunit isang kapansin-pansin, kung babasahin natin ang Hebrew Canon of Scriptures, ang aklat ng Ruth ay kasunod sa pagtuturo patungkol sa Proverbs 31, woman. Pinapahayag nito ang katangian ni Ruth bilang halimbawa ng isang nagpapatotoo na isang virtuous woman ng Proverbs 31. Kinikilala ng bayan at ng kanyang pamilya
dahil sa kanyang patotoo at integridad bilang alagad ng Diyos, dahil ito'y may takot sa Diyos. Ganito ang patotoo ni Ruth. Masipag, may takot sa Diyos, may tamang prinsipyo na tinatayuan sa kanyang buhay. At ganoon na lamang ang mga kaugalian o katangiang ito na napaloob sa the virtuous woman ng Proverbs 31. Kinikilala ng bayan si Ruth dahil sa kanyang patotoo at integridad bilang alagad ng Diyos, dahil sa kanyang pagkilala at pamumuhay na may takot sa kanyang nag-iisang Diyos. Ganito ang sabi ni C.H. Spurgeon patungkol sa integrity. Serve God with integrity. And if you achieve no success, or at least no sin, will lie upon your conscience. Hindi lahat sa atin ay maaring magtagumpay sa buhay o makikilala sa mundong ito ayon sa pamantayan ng mundo. Ngunit lahat tayo ay maaring pwedeng mamuhay ng may integridad bilang mga anak ng Diyos. At dahil walang kasalanan, with integrity, no sin will bother our conscience to the glory and honor of our God. At marahil ito'y paalala sa atin. Patuloy na maging hamon at nawa makita tayo na nagpapatotoo sa kadakilaan ng ating Diyos sa kabila ng iba't ibang hamon na ating pinagdaraanan dahil tayo mayroong pamantayan. Ang salita niya na magiging gabay sa ating paglakad anuman ang dadalhin ng Diyos sa kalagitnaan ng kanyang bayan, sa kanyang iglesia, maging sa kanyang mananampalataya. Kailangan nating maturuan bilang kanyang anak. At ito ang layunin ng ating huling himno. Turuan ako, Panginoon. Sinabi sa unang talata, ituro mo sa akin ang iyong daan. O Panginoon ko, yung tulungan, mamuhay ng matuwid. Sa iyo ay manalig, gabayan mo ako, turuan mo. At awitin po natin bilang tugon ang himnong ito, turuan ako, Panginoon. Magwakas po tayo sa panalangin. Salamat, dakilang Diyos, sa paalala niyo mula sa inyong salita. Salamat, Panginoon, dahil sa aming patuloy na paglakad, bagamat kami ay mahihina, marurupok at maaring mahulog sa sari-saring pakana ng aming mga kaisipan, hindi napipigilan, hindi kayang hadlangan ng aming mga kakulangan ang pagkilos ng inyong biyaya, ang pagsulong ng inyong kaharian at maging ng iyong layunin sa mundong ito. Ngunit salamat sa paalala nyo dahil kailangan namin mag-ingat dahil may mga panganib na maaari naming kasasadlakan dahil sa aming hindi marunong na pagtingin o pagkilos bilang inyong mga anak. Ilayo nyo kami, Panginoon, sa mga panganib ng kapakinabangan, lalo't sa mga hindi inaasahang oportunidad na darating. Magkaroon kami ng marunong na pagpapasya sa aming mga desisyon, sa aming mga pagkilos. At nawa ito'y nakabase sa inyong salita, sa karunungan na ibibigay nyo sa amin, sa aming pagtunghay ng inyong mga salita. Ngunit maaring maging mapanganib din ito sa aming integridad dahil sa mga kompromisong sitwasyon na hindi namin inaasahan o dahil sa aming mga maling mga gawain ay darating sa aming mga buhay. Humihiling kami, Panginoon, na makita, tayuan namin ang mga katotohanan mula sa inyong salita upang ang aming integridad bilang inyong mga anak na bunga ng aming mga karakter na hinubog ng inyong salita ay aming maipamuhay maganap
hindi lamang para sa aming kabutihan, kundi higit sa lahat, upang magbigay luwalhati sa inyong pangalan. Samahan niyo kami, Panginoon, sa aming patuloy na paglakad bilang inyong alagad, bilang inyong iglesia. Umaasa kami sa iyong marunong na paggabay at pagpasya. At kami nawa, Panginoon, ay turuan niyo na sumunod mula sa inyong mga salita. Ang lahat na ito ay dalangin namin at hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen.